Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Gusto nang maglupasay ni Abby sa hallway papunta sa ICU ng St. Luke's Medical Center. Naroon siya dahil inatake sa puso ang kanyang ama. Bigla ang mga pangyayari at itinawag lang sa kanya ng mami niya. Ni hindi pa nito nasasabi sa kanya ang dahilan kung bakit inatake ang daddy niya. Abby? Boses iyon ng kanyang ina. Kagagaling lang nito sa ICU. Mommy, how is he? Mrs. Rosana Malyari led her to an empty bench. Stable na daw siya, sabi ng mga doctors, at pwede na siyang ilipat sa private room. Medyo nahimasmasa na siya, pero sa hitsura nito ay alam niyang mayroon pa itong hindi sinasabi. What is it, ma'am? Ano pa ang sinabi ng doktor? Kinakabahang tanong niya. Mula pa man, ay daddy's little girl na siya. Mahal din niya ang kanyang ina, subalit mas malapit siya sa kanyang ama. Fatal ang naging atake ng daddy mo. It's a miracle that he survived. Pero ang sabi ng doktor, hindi pa nila masabi kung anong epekto ng ataking iyon sa kanya. Normal ang brain activity niya, but they can't tell for sure hanggat hindi siya nagkakamalay. They said he can be paralyzed. Namutla siya sa sinabi nito, pero sinikap niyang itago sa ina ang takot na naramdaman. Hindi makabubuti sa kanila kung pareho silang panghihinaan ng loob. Mami, sabi lang iyon ng mga doctors, hindi rin naman sila sigurado, di ba? Napahagulhol na ang ginang. I'm sorry, baby. Dapat ay mas maging matapang ako para sa iyo. But I just can't help it. I'm so scared for your father. Hindi na rin niya magawang magsalita dahil na-overcome na rin siya ng sariling damdamin. Batid ni Abby kung gaano kamahal ng kanyang ina ang daddy niyang si Mr. Arnaldo Malyari. Madalas nitong ikwento sa kanya nung maliit siya na ang ama raw niya ang soulmate nito, and that she knew he was her other half even before she met him personally. Walang extraordinary sa love story ng kanyang mga magulang. Mechanical engineer sa Qatar ang daddy niya. Teacher naman dito sa Pilipinas ang mami niya. They become pen pals through a common friend. Sa sulat ng ligaw ang kanyang ama. Sa sulat din ito sinagot ng kanyang ina. Naging magkasintahan ang dalawa kahit tanging sa litrato lang nakita ang isa't isa. Nagpakasal ang mga ito nang umuwi sa bansa si Arnaldo. Don't worry, ma'am. Everything will be alright. Magdasal na lang tayo na hindi ganon kalubha si daddy. Mahigpit niyang niyakap si Mrs. Malyari at tahimik na nalangin na sana ay maging maayos ang lagay ng kanyang ama. Walang imik na nakaupo lamang sila roon at kapwa nagdarasal. What happened, ma'am? Bakit biglang inatake si daddy? 2 linggo siyang nakipanuluyan sa pinsang si Miranda dahil nagpaplano siyang magtayo ng sarili niyang Montessori school at naghahanap siya ng magandang location para roon. Tiempo namang lumuwas galing sa Pangasinan ang isa pa nilang pinsan na si Nina. Naging bonding moment na rin nila iyon dahil bihira silang magkasama. Paalis na sana siya ng bahay ng pinsan para makipagkita sa isang dating kaibigan nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Kaagad siyang sumugod pauwi sa Carmona, Cavite. I don't really know, Abby. Umuwi siya kagabi na galit na galit. May tao raw na nanloko sa kanya. Noon ko lang siya nakitang ganoon. Kahit ako nga'y nasigawan niya nung tanungin ko siya. Nailing ang ginang. Hindi ko alam kung ano ang problema niya. And that's what's bothering me more. Hinawakan ng dalaga ang kamay nito. Don't worry, ma. Kung ano man iyon, magkakasama nating haharapin. Gusto niyang maniwalang kaya nilang lagpasan ng anumang problema bilang isang pamilya. Ngunit naroon pa rin ang takot sa kanyang puso. Lumaki si Abby na secured sa lahat ng bagay. Sa kanilang magpipinsan ay siya ang lumaking nakakaangat sa buhay.
They were not filthy rich, but they could afford luxuries dahil maunlad ang restaurant business nila. At nagawa rin nilang magpundar ng kanyang mga magulang ng isang 2-story townhouse sa isang 300 square meters na lote sa isang exclusive subdivision sa Carmona. Her parents had been very protective to her, lalo na ang kanyang ama, dahil nag-iisa lang siyang anak. Hindi siya naib sa kalakaran ng buhay, subalit hindi niya kailanman naranasan ang maghirap simula nang nagkaisip siya. Naging smooth sailing ang lahat ng bagay sa kanya, dahil shielded siya sa lahat ng problema. Kung mayroon man siyang naging problema noon, it's as superficial as what to wear in a party. O kung paanong mawawala ng overnight ang tumutubong pimple sa kanyang noo. Pero kahit overprotected siya, ay hindi siya lumaking isang wimp. May freedom siyang gawin ang mga bagay na gusto niya. Hindi siya risk-taker katulad ng pinsan niyang si Miranda. Ngunit, malakas din ang loob niya. Kung totoo nga ang sinasabi ng kanyang mami tungkol sa ama, ito ang unang pagkakataong maharap siya sa isang mabigat na problema. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Pare! Pahangos na isinara ni Calvin ang kortina ng isang cubicle sa emergency room na kinaroroonan ni Chase. Lagot tayo! Parating na ang lola mo! Ano? Bahagya siyang napangiwi ng bumangon. Kahit ang nurse na naglalagay ng gasa sa sugat niya ay nabigla rin. Paano nalaman ni lola? Akala ko ba'y walang nakakita sa atin? Napakamot ito sa ulo. Hindi ko rin alam. Napamura siya ng malutong. Sir, hindi pa po tapos malagyan ng bandage iyang sugat ninyo. Anong nurse na halatang nagpapakyut pa sa kanya. Muli siyang napamura bago nahiga ulit. Hindi niya maiiwasan ang galit ng lola niya. Might as well have his wound covered bago pa nito makita ang malaking hiwa sa kanyang tagiliran na nangangailangan pa ng 25 stitches. Masakit ang ulo niya dahil sa dami ng nainom. At tinitiis lang niya ang kirot ng sugat pagkat hindi ganoon tumatalab ang anesthesia sanhi sa espiritu ng alak. Ayaw naman niyang inumin ang pain reliever na binigay ng doktor. Patay na naman tayo nito kay Lola, ani Calvin bago pa salampak na naupo sa naroong silya. Kung bakit kasi pinatulan mo pa ang ugot na iyon? Sinisi mo pa ako. That jerk was bullying his girlfriend. And you have to come to her, rescue like a knight in shining armor? He replied sarcastically. Great! And all you've got is a nice cut on your side and the impending wrath of Queen Elizabeth herself. Dugtong pa nito na kinatawa niya. But I got her number, nakangising sabi niya. Halos mapatalon mula sa kinaupuan ang kausap. Ang tindi mo talaga, pare. Natatawang nailing na sabi nito. Ikaw lang kasi, wala kang tiwala sa akin. Sa wakas ay natapos din ng nurse sa paglalagay ng bandage sa tagiliran ni Chase. Malagkit ang iting nakapaskil sa mukha nito nang titigan niya. Ginitian din niya ang babae na halatang kinilig sa ginawa niya. Charles Sebastian Villanueva. Lahat sila ay napalingon sa tinig na nagmula sa nahawing kortina ng cubicle. Galit na pumasok sa loob si Mrs. Dulce Legazpi Villanueva, kilalang matriarch ng pamilya Villanueva, a high-class socialite, the strict and the no-nonsense CEO of Villanueva Group of Companies, and unfortunately, his grandmother. Sa edad nitong 71 ay malakas pa rin itong tingnan. Parang umuusok na dragon ang mukha nito na pumasok. Nagpasintabi ang nurse dahil sa takot. Kahit si Calvin ay bigla rin napatayo sa upuan at animong sundalong naghihintay ng utos mula sa isang general. Ano namang gulo itong pinasok mo, Chase? Lola, kasi po. Tinitigan lang ni Dulce ang kaibigan ng apo. At para na itong asong nabahag ang buntot. Napangiwi ito at alanganing sumulyap sa kanya. Leave us! Suminyas lang sa kanya si Calvin. At kasabay nitong lumabas ng cubicle ang 2 thugs na bodyguard ng kanyang lola. Ingat na ingat siyang bumangon kahit makirot ang sugat niya. It's just a small fight, Lola. A small fight? You call that small fight? You almost got yourself stabbed, bulyaw nito.
Nakausap ko ang doktor at sinabi niyang kung bumuon sa iyo ang kutsilyong iyon ay malamang natamaan ang kidney mo. I didn't start it. Tumulong lang ako. And Calvin can attest to that. And besides, nakakulong na ang lalaking iyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyo. When will you grow up, Chase? May iritasyon sa tono ng byuda. Chase wanted to roll his eyes heavenward. Kung nag-aalala man sa kanya ang kanyang lola, ay mas higit ang pagkainis nito dahil naabala ito ng gulong kinasangkutan niya. And unwantedly, he felt that familiar ache in his heart. 29 years old na ako. I'm already a grown up. And besides, natural lang sa isang katulad ko ang paminsan-minsang masangkot sa gulo. Paminsan-minsan? My God, Chase! Hindi ako maghihisterya ng ganito kung totoo yung sinasabi mo. Kung bakit kasi hindi mo patigil-tigilan iyang pagiging palikero mo. Di sana'y nakakaiwas ka sa basag ulo. Pwede ba, Lola? Wala namang grabing nangyari sa akin. And don't act as if you care because you really don't. At least, not for me. Ayaw man niya ay lumabas pa rin ang hinanakit sa kanyang huling sinabi. How could you say that? Tinitigan niya ang abuela. Bakit? Totoo naman, di ba? Katulad ka rin ni Mama. You care about your empire, your business, but never about me. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nag-abala ka pang puntahan ako dito. Nakita niyang namula ang matanda at napasinghap ito. Ngunit katulad ng dati, ay mabilis nitong nabawi ang composure. He smiled bitterly. His grandmother was a cold and callous woman. Katulad din ito ng mga magulang niya. Kinupkup siya nito nung 10 taong gulang siya, when his mother left him just a few days after his father's death. Marahil ay napilitan lang ang lola niyang kupkupin siya, kaya katulad ng kanyang ina, madalas din siyang iwan nito sa mga yaya. In fairness, hindi naman siya minaltrato nito. She showered him with all of the wealth and luxuries money can afford. Only, hindi mamahalin at magagarang bagay ang kailangan ng isang 10 taong gulang na bata. He needed love and guidance, and he needed answers sa mga tanong kung bakit ganoon ang buhay niya, kung bakit walang gustong mag-ukol ng panahon sa kanya. He wanted to know what was wrong with him, kung bakit ayaw sa kanya ng kanyang pamilya. Ngunit, nang lumaki na siya, ay wala pa rin makapagbigay sa kanya ng sagot, hanggang sa mapagod na siyang umasa. Kung ayaw namang ito sa kanya, hindi rin niya kailangan ng mga ito. Chase grew up as a rebel without a cause. Hindi rin niya alam kung ano ang nais niyang ma-accomplish sa pagiging pasaway niya. Gusto lang niya ng ganitong buhay. Masaya siya sa company ng ibang tao. He found solace in noisy bars, and he craved for the attention that other people give him. What do you want me to do, Chase? Ano ba talagang gusto mo? Why do you always do these things? He remained silent. Kahit sabihin niya, hindi nito maiintindihan. Lalo lang hahaba ang diskusyon nilang maglola. Chase, iho! Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng isang braso niya. Matanda na ako at ikaw lang ang magmamana ng lahat ng yaman ng pamilya natin. You need to get your act straight. Nakakahiya sa mga tao kung napaismid siya. Sinasabi na nga ba't nahuhuli ang isda sa sariling bibig? Lumabas din ang totoo. Hindi ko kailangan ang pamana ninyo. Find someone else who's interested. Charles Sebastian. Hindi niya ito pinansin. Muli siyang nahiga. Bahagya pa siyang napangiwi sa pagkirot na sugat sa tagiliran. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi mo pwedeng tanggalin ang birthright mo, Chase. Isa kang Villanueva. Tandaan mo yan. He cursed inwardly. Okay, fine. Matamlay na tugon niya. Dapat ay matuwa siya. Hindi biro ang halaga ng Villanueva fortune. At dahil nag-iisang anak lang ang daddy niya at nag-iisang anak lang din siya, sa kanya mapupunta ang bilyones ng pamilya. Ayokong gawin ito, Chase, pero this time ay wala na akong magagawa kundi ang rendahan ka. Kung gusto ninyong ipablock ang bank accounts at lahat ng credit cards ko, go ahead. Gawin ninyo ang gusto ninyo. The older woman scoffed.
You need someone to look after you. Hanap ako ng taong gagawa niyon. Like always, ipapasa na naman ito ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanya sa ibang tao. Oh, come on, Lola. I'm already 29 years old. Then start acting like one. Nang gigigil na bulyaw ni Dulce. Hindi na lamang siya kumibo. He may not like his grandmother, pero naroon pa rin ang respeto niya rito bilang nakatatanda. At isa pa, napapagod na siya makipag-away rito. Well, at least, for now, they both have that stubborn streak, kaya para silang batong palagi na lang nag-uumpugan. Pero sa ngayon, hahayaan niya muna itong manalo. Okay, fine. Bahala ka kung ano ang gusto mo. Bagot niyang sagot. Magpagaling ka muna dito. Sa bahay na natin pag-usapan ng lahat. Aalis na ako. Tumalikod ito. Hindi mo man lang ba ako babantayan? Sandali itong natigilan, pero hindi ito lumingon. Nasa labas si Manang Rosa. Sinama ko siya dito para bantayan ka. Kumuha na ako ng private suite para sa'yo. Nagtagis ang mga bagang ni Chase para siyang hiniwa muli ng punyal. Palagi na lamang siyang umaasa na ipadama nitong mahalaga rin siya, pero palagi pa rin siyang bigo. Galit na ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata. Ano kaya ang gagawin ng lola ni Chase upang tumino ito? At ano naman kaya ang magiging papel ni Abby sa buhay nito? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!